asawa, tayo din po tayo ay ina, tayo ay asawa, sa mga may apo, tayo ay lola, sa mga working, tayo po ay mga worker, tayo ay mga breadwinner po, minsan tutor, pagka minsan engineer, pagka minsan po tayo po ay tinatawag po na mga ship cook tayo. So, napakarami po, multitasking actually. Nakakainggit nga po yung mga tatay, nakakainggit nga po yung mga lalaki, kasi kapag sila po ay nag-focus sa kanilang work, sa kanilang sarili, isa lang po talaga yung focus nila. Pero tayo po, pag tiningnan mo daw po yung utak, yung brain ng babae, para daw po yan wire na napakarami na iba-iba po yung function niya. Pero pag tiningnan mo daw yung sa lalaki, isa lang yung wire na nandoon. So kung ano lang yung ginagawa niya, kung work lang yan. One at a time lang sila. Pero tayo po, multitasking tayo. Alam mo yung tutulog na lang tayo, dahil pa nating iniisip. Alam mo yung pagising natin, yung ginawa natin kahapon, gagawin din natin today. At yung nagawa natin today, gagawin din natin tomorrow. So walang kapaguran actually. Pero napakahalaga po na maging balanse po tayo sa atin pong buhay. So balanse tayo sa ating mga sarili, sa ating family. We have our family. Ako 5 yung aking apo. At nakita niyo siguro sa aking post, na talagang pinost ko pa sa sobrang tuwa na lahat ng aking apo ay talagang lahat honor. Lahat talaga mga, nga po ay mga achievers. So 7 medals, 21 achievements. Sobrang saya ng lola. So yung sarili natin, yung pamilya natin, yung ministry natin, yung trabaho natin, paano natin to ibabalance lahat sa harapan ng Panginoon? Meron po akong talata na babasahin sa inyo sa Matthew 6 verses 21, and then lulundag tayo sa verse 24. Sabi po sa 6:21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Sa 24, sabi po doon, no one can serve two masters, for you will hate one and you will love the other. You will be devoted to one, and then you will despise the other. You cannot serve both God and money. Sapagkat kung nasaan, sa Tagalog po, sapagkat kung nasaan ang puso, ay naroon ang inyong kayamanan, naroon din po ang inyong puso. Ulitin ko, kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. Ano bang kayamanan natin? Pag sinabi, ang kayamanan ko po, mga anak ko. Ang kayamanan ko po, yung aking pong trabaho. Ang kayamanan ko po, yung aking pamilya. Ano ba yung kayamanan natin? Sabi dito, kung ano yung nasaan yung kayamanan natin, nandoon yung ating puso. Maririnig natin, marami, lalo tigit sa mga nanay, di baling mawala ng asawa, wag lang ng anak. Parang ganun, may mga nagsasabi ng ganun, Pero meron naman nagsasabi, hindi, i-stand ko ang family ko for the sake of the Lord. So, kung nasa saan ang iyong kayamanan, ay naroon ang iyong puso. At sabi sa 24, walang alipin na makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. O kayo po mga nagtatrabaho, ang hirap pag dalawa yung amo, di ba po? Mahirap po talaga. Pero very effective kapag mayroon kang isa lang na amo. Pero nahihirapan tayo kapag dalawa sila. Ang sabi dito, sapagkat kapuputan ng isa at iibigin ng ikalawa, di ba? Nagkakaroon tayo ng comparison. Itong isa kong amo mabait, itong isa kong amo parang masungit. Para mayroon tayong dumarating na gano'n na comparison. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At ito pong Daniel chapter 5 verse 24 and 27. Sabi po dito, kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at ipinasulat sa dingding. Sino nagpadala? Si Lord. Ipinasulat niya sa dingding ng palasyo. Ito yung nakasulat. Many, tekel, parsin. Ito naman yung kahulugan ng many. Nabibilang na ang iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Yung tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Okay?
may timbangan si Lord. Mga kapatid, huwag tayong maging very effective as mother, pero nagkukulang tayo birang tayo po mga esposa. Hindi naman pwedeng tayo very effective sa ating family, nagkukulang naman tayo sa ministry. Hindi naman pwedeng very effective tayo sa ministry, nagkukulang tayo sa family. Hindi rin naman pwedeng tayo po ay nagkukulang sa ating work kasi malalagay sa danger po yung ating source of income. Pero very effective naman tayo sa ating family. We need a balanced life. Kaya nagkakaroon tayo minsan ng struggles, mga problems, it is because minsan nagkukulang tayo sa isang bahagi ng ating buhay. Okay? So, baka nagkukulang tayo sa ating mga asawa. Baka puro trabaho, 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 trabaho. And yet, pagkailangan ka ng iyong asawa, magrereklamo ka, pagod ako. Pero sabi ni Pablo, oy, babae, oy, lalaki, yung katawan ninyo na yan, hindi nyo na yung pag-aari. Pag-aari na yan ng inyong mga asawa. So, anong mga oras siya kailangan po, ibibigay mo sa may-ari. O, anong sabi natin? Pagod ako eh. Naiinis ako kasi wala akong gana, naiinis ako. Wala tayong karapatan na magaganon. Ba't hindi ka nagtira? Hindi ka nagtira ng kunting lakas para sa kanya. Kasi obligasyon mo yun bilang asawa. Hindi naman pwedeng sweet na sweet kayo mag-asawa, wala ka namang oras sa mga anak mo. Grabe ka naman tumarbaho, anak. Kaya naman ako nagpapakamatay-matay sa trabaho para din naman ito sa inyo. O, di ba? Maraming mga anak ngayon nagre-rebuild kasi walang oras daw yung magulang. Maraming mga anak ngayon naghahanap ng barkada kasi yung mga anak hindi na nabibigyan ng attention. So lahat nagkakaroon ng problema, lahat nagkakaroon ng diferensya. So kailangan natin ng isang balancing buhay. Ano po? Actually, kung matututo tayo dito po sa mensahe na ito, actually magiging maayos ang lahat kasi nabalanse mo ang lahat. Ano po, napaghati-hati mo ang oras mo, ang lakas mo, ang attention mo, ang pagmamahal mo sa lahat ng mahalaga sa buhay mo. Ano yung mahalaga sa buhay mo? Una, sarili mo dapat. Baka nakakalimutan mo na yung sarili mo. Sobrang mahal mo ang asawa mo, mga anak mo, ministry, trabaho. Pero yung sarili mo, nagpapakamatay ka na pala. Suicidal na pala ang ginagawa mo. Paano na yung mga minamahal mo sa buhay kung maaga kang mawawala? So, hindi rin balanse. Hello po. Pag naman sobra naman ang attention natin sa ating mga anak, nagagalit naman yung ating mga asawa at nadadama yung mga anak natin. Di ba? Ang hirap po. Sasabihin natin, ikaw naman, di mo binibigyan ng panahon yung anak natin, kaya ako na nagbibigay ng panahon. Siyempre, mainit ang ulo ng asawa mo. Mamaya, pati timba, sisipain niya, pati mga pinggan yan, magliliparan yan. Minsan, ang init ng ulo, ano kayo nangyari? Wala namang away. Yun pala. Grabe yung oras mo sa sarili mo, sa ministry, sa trabaho, sa mga anak. Sa kanya wala. So we need to be balanced for everything, sa lahat ng role natin sa ating buhay. Mayroon tayong tinatawag na different role sa atin po mga buhay. So sabi ni Lord, tinimbang ka. Pero kulang. So ngayon i-analyze natin, i-reflect natin sa ating mga sarili, saang bahagi ng buhay tayo nagkukulang. Baka sa ating sarili, baka tayo nagkakasakit na, sobra ng trabaho, grabe na, kayod kalabaw na. Wala kang supplement. Baka naman hindi ka na marunong magpahinga. Templo ng Diyos yan. Mananagot naman tayo sa may-ari ng templo na ito ng ating katawan dahil tayo nagpabaya. Okay po ba? Sa ministry naman, magsiselos naman ang Panginoon. Ano ba naman anak? Binibigyan kita ng lakas. Puro ka na lang trabaho, pamilya, sarili mo. Paano naman ako? Magsiselos naman si Lord. So nakita niyo po ba? In all areas of our life, nangangailangan po ng tinatawag po na balanse, na attention natin, na pagmamahal natin, na pagkalinga natin, ng oras natin. Okay? So, ang sabi po dito, we are God's steward. Kumusta mga kapatid? Ano ang mga ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Tandaan niyo po ito, much is given, much is required. Kaya huwag tayong mainggit. Sabi ng Psalms, huwag kang mainggit sa mga umuunlad. Huwag kang mainggit sa mga yumayaman na yan. Kasi ang Diyos ang bahala sa iyo. Bakit? Kaya baka hindi ka binibigyan ng ganyan katinding yaman na para kang si Henry C. Kasi ganyan din kalaki ang ipagsusulit mo sa Panginoon.
Baka dahil kaya sabi ni David, Lord, wag mo naman akong payamanin, ako'y makalimot sa iyo. Pero wag mo naman po akong paghirapin na ako naman ay magkukulang at magdudusa naman. So balance lang si David. Ano po? So sa buhay natin, gaano ba kalaki ang pwedeng ipagkatiwala sa atin ng Diyos sa ating buhay? Gaano kadaming anak? Gaano kadaming kabuhayan? Gaano kadaming talento? Gaano kadaming buhay at lakas? At gaano kahabang buhay ang gusto mong ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At lahat ng yan po ay sisingilin sa atin ng Panginoon dahil ang sabi ng Panginoon, tinimbang ka pero kulang. So, we have our talent. That's why kanina, I'm blessed. Yung talent ni Beverly, ginamit niya, kumanta talaga siya kay Lord. Praise the Lord for that. Ano po? So, ibinibigay natin yung ating talento na galing sa Kanya. Pinapagamit natin sa Kanya. And at the same time is time, di ba? Talent, time, and then treasure. Ano yung tatlong yun, ipinagkatiwala sa atin. Pag sinabing time, yung buhay natin. Ano po, yung lakas natin, itong idinudugtong ng Diyos sa buhay sa atin. So, ito po ay pinagkatiwala lamang, din natin lahat pag-aari. Everything that we have is only entrusted by God. Pahiram lahat ng Panginoon yan. Ano po, at yan ay pagharap natin sa tunay na may-ari. Pananagutan natin, ano ang ginawa natin sa ating oras sa buhay na ito? Ano ang ginawa natin sa ating mga talento? Ano ang ginawa natin for all the treasures na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? So sa ating buhay, meron tayong tinatawag na buhay na kaloob ng Diyos. Anong ginagawa mo dyan sa buhay na kaloob ng Diyos? Ano ang ginagawa mo sa ministeryo na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kaya nga po lahat ng ministry pag-aari ng Diyos. Ang ganda ng pangalan ng ministry na ito. Jesus Christ, ano po tawag ng ministry nyo? Prayer warrior of God po. Of God, hindi sa atin. Ang ganda ng pangalan ng inyong ministry. Pag-aari ng Diyos ang ministeryong ito. So all the ministries is owned by God. Our family is owned by God. Pahiram po yan sa atin. Anong ginagawa natin sa kanila? Mananagot tayo sa Panginoon. Yung trabaho na meron tayo ngayon, lahat ng source of income is a blessing from the Lord. Okay? So, He owns everything, in short. Kaya ang sabi niya ng Romans 11:36, for from Him, lahat galing sa Kanya, buhat sa Kanya, through Him. Amen po ba? Through Him, sa pamamagitan niya. And then, for Him. Okay? So, all things, lahat, from Him, through Him, and for Him. So wala tayo doon. Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, sa tulong niya, at para sa Kanya. Amen. Kaya kung gaano tayo kagaling, para naman yung kay Lord yung galing na yan. Hallelujah. Ano po? At lahat ng meron tayo, hindi talaga sa atin, kundi pahiram ng Panginoon. At nakakaya natin ang lahat dahil sa tulong naman ng Panginoon. It's all about the Lord Jesus. Ano po? It's all about the Lord Jesus in our life. So kaya ang sabi po ng Panginoon, number 1, you must live for God's purpose. Naway nabubuhay tayo ngayon ayon sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Bakit ka ba nabubuhay? Minsan ba natanong mo, Lord, muntik na akong masagasaan nung nakaraan. Lord, sa panganganak ko, muntik na akong mamatay. Panginoon, muntik na akong ma-depress sa aking mga problema. Pero buhay ako ngayon, malakas ako ngayon. Do you really know the purpose of your life? Bakit kaya binubuhay ka ng Diyos? Paulit-ulit na ikaw ay muntik ka na kang mamatay, muntik-muntik ka na ma-depress, muntik-muntik ka na mapunta ng mental hospital, muntik-muntik ka na mapunta sa hospital at magkaroon ng malubhang karamdaman, pinagagaling ka pa rin ng Panginoon, nire-restore ka ng Lord, pinalalakas ka every time ma-depress ka. Do you really know the very purpose of your life? Ano kaya ang dahilan ng Diyos? Bakit pinagagaling ka sa mga karamdaman? Bakit tinutulungan ka sa mga problema mo? Bakit ikaw ay pinalalakas ng Panginoon? Bakit ini-encourage ka ng Panginoon? Bakit hindi ka iniiwan ng Lord? Do you really know the purpose of your life? You know, mga kapatid, ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng satisfaction. Ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng completeness na tinatawag. Kapag nalaman mo ang dahilan bakit binubuhay ka pa ng Diyos, kapag nalaman mo ang dahilan ba't pinagaling ka ng Diyos, kapag nalaman mo ang dahilan na tinulungan ka, nirestore ka, inaahon ka sa putik ng Panginoon, dinala ka ngayon
sa kanyang mapagmahal at mapagkalingang kamay. Sabi nga po, nasa kamay tayo ng Diyos ngayon. Amen? Pag-aari tayo ng Lord, we are God's beloved. Tayo ay nasa kamay ng Lord at tayo po'y doon pinagmamasdan ng Panginoon. At tayo po'y inuugoy ng Panginoon, dinuduyan ng Lord. Sabi nga po ng footprints in the sun. Sabi ng naglalakad, Lord, kanina dalawa pa yan, nandiyan ka. Ba't ngayon nag-iisa na lang yan? Dahil anak, kalong-kalong na kita. Kaya po, magpasalamat tayo sa Diyos kapag dumadaan tayo sa matitinding sitwasyon ng buhay. Dahil sa mga panahon na yan, kinakalong na tayo ng Lord dahil hindi na natin kaya. Kapag dumaraan ka sa sitwasyon na hindi mo na kaya, sa oras na yan, kalong-kalong ka na ng Lord dahil hindi mo na kaya. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Praise the living God. Hallelujah. So we can find true joy from the Lord. Alam niyo po ba na wala nang ibang pinakamasayang lugar ay ang lugar na kung saan naroroon ang presensya ng Lord. Katulad po ngayon, mga pagod kayo lahat, may naglalakad pa habang nakikinig sa gawain ng Panginoon pauwi. At may mga nararanasan kayo yung kanina, nakakaiyak na nasasaktan siya sa kanyang pagtatrabaho. Siguro kung nasa pamilya kayo, ninyong sarili, hindi ang gagawin sa inyo. Pero dahil sa trabaho, tinitiis ang lahat. Pero alam niyo po, dahil nandyan ang Lord, siya na lang ang pinakamasayang bahagi ng buhay natin. Kung nasaan yung presensya ng Panginoon, naroon yung saya, naroon yung kapayapaan. Kapag nadama mo ang presence ng Lord, kanina kumakanta si Sister Bev, umiyak siya. Tumikil siya, umiyak lang siya kasi he really feels the presence of the Lord, the embrace of the Lord, the mighty presence of the Lord. Kapag wala na po yung presensya ng Lord, kapag hindi mo na naramdaman ang yakap ng Panginoon, this life will become very miserable. Napakalungkot na po talaga ng buhay. Although alam natin nandiyan ang Panginoon. Kaya nga po ang sarap kapag tayo po ay dumadako sa mga ganitong gawain. Dahil dito po nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. So let us continue to pursue and seek the presence of the Lord. Para po bang isda, pag tinanggal mo ang isda sa tubig, mamamatayan. Alam niyo po ba, pag wala tayo sa presensya ng Panginoon, hindi natin kakayanin ang buhay na ito. Say amen? Hindi natin kaya po. So we need the presence of the Lord. We need the divine intervention of the Lord. We need the touch, the embrace of the Lord, the presence of the Lord in our life. At ito lang magbibigay sa atin ng satisfaction. Ito lang magbibigay sa atin ng fullness. Ito lang magbibigay sa atin ng joy. Ito lang magbibigay sa atin ng security. Lord, nandiyan ka lang, nadarama kita. Salamat po. Hindi mo ako iniiwan. And then the comfort of the Lord will be yours. So mabuhay tayo ayon sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ano po yun? Manatili lang tayo sa kanyang kalinga. Huwag tayong aalis sa kamay ng Panginoon. We are secured in the hands of God. Wala nang ibang pinaka-safe na lugar kundi sa kamay ng Panginoon. So live according to the purpose of God to your life. Tanungin natin ang Lord, bakit mo ako dinudugtungan pa ang buhay ko? Bakit mo ako binubuhay pa? Ini-encourage mo, pinalalakas mo, pinatatatag mo. For what purpose? To glorify Him, to serve Him, to love Him. Amen? And to be used by God. Number 2, sacrifice for what? Alam niyo po ba, kita ng Diyos lahat ng inyo po mga sacrifices sa buhay. Ang lahat ng inyo po mga ipinagtitiis sa buhay. At sabi ko nga po, whatever the cost, whatever the price, kung yan naman ay para kay Lord, deserve yan ng Panginoon. Nahihirapan ka, nabibigatan ka, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Hallelujah. Then you are blessed by God. At tandaan po natin, itong ating buhay na ito, nakaloob ng Panginoon, naway lagi nating maalaalang, unahin lagi ang Lord sa ating buhay. Pagdilat pa lang ng mata natin, Lord, salamat, nagising ako. Maraming problema, pero Panginoon, dahil binubuhay mo pa ako, ibig sabihin, nariyan ka naman para sa akin. Di ba, Isaiah 46, 3 and 4? Sabi ng Panginoon, nilikha kita, kaya tungkulin kitang arugain, hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Sino po dyan ang maputi na ang buhok? Ako po, kaya kinukulayan na kasi maputi na ang buhok ko.
Hanggang sa ikaw ay tumanda, hanggang sa pumuti ang iyong buhok, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. We are secured, amen, for the promises of God. So, ibigay natin sa Lord yung unang oras, yung unang dilat ng mata natin, yung unang lakas na galing sa atin, ibigay natin sa Panginoon. Hindi lamang po yan first 10%, hindi lamang po yan 10% ng ating mga ikapo, no. Even our time, even our strength, even our talent. Ano po, wag naman po yung tira-tirahan na lang ang mabigay kay Lord. Amen? Deserve po ng Lord na mauna po siya sa buhay natin. So whatever the cost, kumusta po? Marami ba kayong mga sacrifices sa buhay Kristiyano? Marami po ba kayong mga struggle sa buhay Kristiyano? Matindi ba ang laban nyo sa buhay Kristiyano? Whatever the cost, whatever the price, He deserve it po. Lahat ng ating mga pagsasacrifice, lahat ng ating mga pagpapagod, katulad ngayon, pwede na kayong mamahinga, pero ngayon nasa gawain kayo ng Panginoon. So it is very costly. Ano po, this is very pricely. Kaya nga po, sabi dyan ng Panginoon, kung yan naman ay para sa Panginoon, deserve naman po yan ng Panginoon. He deserve all our sacrifices, even persecutions, even the struggles, the problems in our life. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, mapalad ka kung pinag-uusig ka ngayon. Mapalad ka kung inaapi ka. Mapalad ka kung pinagpaparatangan ka ng kung ano-ano na walang katotohanan. Mapalad ka. Alam niyo po, napaka-bless niyo po sa lahat ng inyong nararanasan. It is because, sabi nga po ng Panginoon, kumpara naman yan sa Kanya, ang ginagawa mong yan. Inilalaban mo ang pananampalataya mo, inilalaban mo ang relasyon mo sa Panginoon. So as we love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our strength, with all our might, hallelujah, yun naman lang yan sabi ng Panginoon, dalawa na lang. Ang kasulatan, ang buong Biblia, dalawa na lang po yan na nakapalaman yan doon sa mahalin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas ng buong buhay mo. At mahalin mo ang iyong sarili, ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Dalawa lang. Loving God and loving others as you love yourself. So, itong ginagawa natin ito, hindi dahil tayo ay dahil may kailangan kay Lord, because we love also the Lord. And most of all, because He loved us so much. Wag nating isipin na sobrang mahal kita, Lord. Ito po, i-construct natin yung ating word. Lord, dahil sobrang mahal mo ako. Kung mahal kita, mas mahal mo ako. Hello? Kung mahal natin ang Lord, mas mahal tayo ng Panginoon. Mas higit ang pagmamahal sa atin ng Panginoon kaysa sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya akala mo, grabe na yung sakripisyo mo kay Lord. Actually, si Lord namatay pa para sa atin. Hinagupit pa para sa atin. Tanungin ko kayo ngayon mga kapatid. Ikaw ba, nahagupit ka na ba sa pagiging Kristiyano mo? Meron ba dito magte-testify? Ako po ay nahagupit 36 times dahil po sa Lord. Sabi nga ni Pablo, hindi pa umabot sa dumanak ang iyong dugo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Minsan mga salita lang naman. Minsan mga salita na ipapahatid lang sa'yo para bisitin ka. Maraming salita na ipaparating sa'yo para ikaw ay inisin, galitin. Yun lang naman yung laban natin minsan eh. Yung mga salita na mga pawang walang katotohanan. Tayo, nasasaktan na tayo. Naapektuhan ng ating worship life. Kasi narinig ko ganito, Lord. Kasi sinabi nila ganito, Panginoon. Di ba? Pagka minsan, ayaw na natin umatin, nalulupay-pay na tayo kasi binarinig tayo sinabi ng ganito. Kasi sinabi niya sa akin ganito, grabe na nga yung paglilingkod ko sa Panginoon. Pagka minsan, nanghihina ka na, parang hindi ka na maka-worship, parang hindi ka na makapanalangin. Kapatid, salita pa lang yan. Nang minahal tayo ng Panginoon, binigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya tiisin din natin kung ano ang mga salitang pinalilipad sa atin, kung ano ang mga paratang na sinasabi sa atin, mga masasakit na salita ang sinasabi sa atin, tiisin natin ang lahat ng yan para sa Panginoon. Dahil ang Lord hindi lang nagtiis, namatay pa para sa atin. Sobrang mahal natin ang Lord, pero sobrang mas mahal tayo ng ating Panginoon. So whatever sacrifices is that, tandaan po natin, let the Lord be a first love in our life. Sana siya yung ating first love sa ating buhay.
Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 17, higit na mainam ang kayo ay magdusa. Tandaan niyo po tong verse na to. Higit na mainam ang kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito ay ipahintulot ng Diyos. Kaya kung mayroon tayo ngayon ng mga sufferings, mayroon tayo ngayon mga pinagdadaanan, minsan po pinapahintulot talaga ito ng Diyos for us to be closer to God, for us to come closer to Him, for us to seek the Lord, for us to cry out to God. Tingnan niyo po, pagka konti lang ang problema natin, hindi nga pumapatak yung luha natin. Pero pag grabe-grabe na problema natin, kung makahagulhol tayo, kung makangalngal tayo, kung makaiyak tayo, Lord, 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 Lord. So pinapahintulot ng Panginoon pala yun. Para tayo lalong maging close sa Lord. Nagkamali ang dyablo. Akala niya pag marami tayong problema, mawawala na tayo sa Lord. Yung pala, lalo tayong lalapit sa Lord. Prayer warriors, hello. Lalo tayong iiyak sa Lord. Lalo tayong mananalangin sa Panginoon. Bakit? Kasi alam natin na si Lord ay bahala sa atin. Kaya sabi ni Lord, higit na mainam ang kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali man na ipahintulot ito ng Diyos, hindi galing sa Diyos, pero pinapahintulot niya, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hello? So, saan tayo ngayon nagdudusa? Ano yung mga suffering natin ngayon? Ano ngayon ang mga pagsubok natin? Dahil ba sa ginawa natin ng mga mali? O nagdudusa tayo ngayon dahil gumawa tayo ng tama kaya maraming galit? Hello? Naiinis sa'yo kasi tama yung sinasabi mo, naninindigan ka sa katotohanan, ginagawa mo ang tama. Maraming galit. Lalo tigit yung mga hindi gumagawa ng tama, galit sa iyo yan. Ano po? Pero dahil po, sabi ng Biblia, gumawa ka ng mabuti, sabi ng Panginoon, mas mainam na magdusa ka dahil sa paggawa mo ng kabutihan. Okay. Ibig sabihin po mga kapatid, for all the sacrifices and sufferings and all the pains and all the hearts na meron tayo ngayon dahil tayo ay tumatayo sa katotohanan. Dahil alam natin na dapat ang buhay na ito ay ibigay natin kay Lord at maglingkod tayo kay Lord. Kahit na maraming problema at maraming masasakit na sitwasyon. Why? Sabi ng Panginoon, kaysa magdusa kayo sa paggawa ng masama. Kaya kung tama ang ginagawa mo, still pinipersecute ka, still maraming salita kang natatanggap, sinasaktan ka, nire-reject ka, hello, sinisipa ka, tinatadyakan ka, dinudurog ka, dahil sa paggawa mo ng kabutihan. Nariyan ang Lord, nakita niya yan. And there is a crown that is waiting on you. Hallelujah, puputungan ka naman ng korona ng Panginoon ng lahat ng pagtitiis mo. Kaya sabi ng Lord, mapalad ka, makikita mo ang langit. Mapalad ka, makakasama ka sa kaharian ng Diyos kung ang lahat ng yan ay pinagdadaanan mo. Hallelujah. Lastly, give God the full control. Hindi na natin na kontrolado ang lahat. Hindi na natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Para bang, Lord, ano ba to? Alon, pagkatas ng alon, ayan na naman ang malaking alon. Panginoon, bagyo, ayan na naman ang sunod na bagyo. Panginoon, hindi pa ako nakakabangon. Meron na naman. Lord, ano ba ito? Ganyan. Minsan tayo nagtatanong tayo. Hindi na natin kontrolado ang lahat. Now, ibigay natin kay Lord. Kaya ni Lord kontrolin. Kaya ng Panginoon. Hallelujah. Lord, suko na ako, surrender ako. Hindi ko na kaya kung anong iisipin ko ba, kung anong dapat na desisyon ko, Panginoon. Hindi ko na alam kung anong unahin ko, kung alin ang dapat kong gawin. Hindi ko na alam. Then, that is now the right time for you to kneel down and then cried out to God. Kulang lang yan sa iyak sa Lord. Sabi nga po dyan, wag mo nang dibdibin, tuhurin mo na. Hello? Wag mo nang dibdibin lahat ng mga dinadala nyo ngayon. Ituhod mo na yan, amen. Iluhod mo na yan. Ibigay mo na yan sa Lord, at siya na ang bahala. Hallelujah. Tandaan po natin, instead of worrying, trust God and rest. Ang daming dapat na alalahanin sa buhay, ang daming dapat na isipin. Ngayon, kakatapos lang ng recognition ng mga anak natin, mga apo natin, pero iniisip na naman natin yung pasukan. Ano po? Kakatapos mo lang magpadala, may humihingi na naman. Hello? Para bang ngayon yung tinatrabaho mo, bayad na kasi naipadala mo na. Para bang ano ba to? Minsan sabi sa akin ng isang kapatiran, hindi ko na po kaya, pagod na po ako. Hindi mo na talaga kaya. Totoo yan. Kaya ibigay mo na kay Lord. Hello? Kaya po tandaan po natin, ano po, tandaan po natin, katulad yan, yung kinakomment nyo, katapusan na naman, ang daming nag-aabang.
Ang dami nag-aabang, ano, hindi naman lang nila kumustahin, o nilalagnat ka ba diyan, kumusta ka diyan, napapagod ka, nahihirapan ka, anong pinagdadaanan mo? Hindi eh. Ang alam lang nila, kailangan ka nila. Hello, kailangan ka nila. Pero ito ang tandaan po ninyo, instead of worrying, instead na mag-alala ka, magmaktol ka, trust God and rest. Pag nagtiwala ka sa Diyos, may kapahingahan ka. Kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat, makakapagpahinga ka. Tandaan niyo po ito mga kapatid, before you close your eyes, before you sleep, lahat wala kang ititira, maliit o malaki, ibigay mo lahat kay Lord. Then rest. Matuto kayo mamahinga. Huwag kayong mag-suicide sa hanap buhay na parang hanggang pagtulog, nag-iisip ka pa, madaling araw na naman lang, hindi ka pa nakakatulog, kakaisip, ibigay mo yung iniisip mo kay Lord. Hindi mo na yan kaya. Hindi mo na yan kontrolado. Hello? Mahirap pag ikaw na ang nagkasakit. Mahirap pag ikaw na ang nawala. Paano na? Hello po? Nakita niyo po ba? May Diyos tayo eh. So trust God, then rest. Ang taong nakakapagpahinga ay ang taong marunong magtiwala sa Lord. Iba kasi yung daldal tayo ng daldal sa prayer, pero nandoon pa rin, nag-aalala ka pa rin. Hindi po. Ang panalangin ay pagtitiwala sa Panginoon yan. Hello po ba? Hello? So, ibig sabihin, walang bawian. Pag binigay mo na kay Lord, tiniwala mo na kay Lord, huwag mo nang bawiin. Huwag mo nang isipin, bahala na siya noon. Lord, kung ibibigay mo yan sa akin, kung ipapahintulot mo o hindi, kung gusto mo talaga ganito ako, pagdaanan ko to, bahala ka na sa buhay ko. Ako naman ay sa iyo. Anak mo naman ako, Panginoon. Kung anong gusto mo mangyari sa buhay ko, ikaw nang bahala. Pero alam niyo po ba, pag ganyan na tayo, ang gagawin ng Lord, yung mga pangako niya, ipaparanas niya yan sa'yo. Kasi anak ka niya eh. Hindi ka lang niya anak, you are God's beloved. Hindi ka lang niya anak, kundi ikaw ay kanyang minamahal na anak. Nakakalimutan natin, akala natin, mahal na mahal na mahal natin ang Lord. Ang totoo, kung mahal na mahal natin ang Lord, si Lord sobrang mahal na mahal tayo. Ganun po yun. Instead of revenge, ang sarap kaya magiganti, no? Ang sarap kaya na bumili ng pantusok sa barbecue, tusukin minsan yung mga ganun. Pero hindi eh, sabi ng Biblia. Allow God to make an action. Bigyan mo na lang kay Lord, mapapagod ka lang, ma-stress ka lang, inom ka lang ng losartan. Sa sakit lang ang dibdib mo, sa sakit pa ang likod mo, pati ang ulo mo, mamaya high blood ka. At dahil lagi kang high blood, mamaya ma-stroke ka pa dahil sa kanya. Sino ba siya para ma-stroke ka? Hello? So instead of revenge, allow God to make an action. Manahimik po kayo. Manalangin kayo ng tahimik. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti. Amen? Magtataka siya. Inaway ko. Pinagsalitaan ko. Pinagsabihan ko na ganito. Hindi umiimik. Ibig sabihin, dahil hindi ka umiimik, si Lord na ngayon ang pinagkikilos mo. Bahala ka na sa Kanya, Lord. Ano po? Instead of planning, plano ka ng plano, isip ka ng isip. Minsan, masasaktan ka lang kasi yung mga plano mo hindi nangyayari. Minsan, sabi mo, gusto ko na anak umuwi dyan, pero wala ka naiipon. Di ba? So, fully depend on Him. Fully depend on Him, Lord. Sa'yo ko na lang ibinibigay ang lahat, iniasa ang lahat. Why? The Lord is in charge. Amen. The Lord will take over everything that you entrusted to Him. Iti-take over niya yan. Ang asawa mo? Sinong problema mo ngayon? Sino ngayon ano ngayon pinagdadaanan mo? Ibigay mo kay Lord, iti-take over yan ng Panginoon. Amen? In charge ang Panginoon dyan. Hallelujah. At ang Panginoon kapag kumilos, palagi nang ikabubuti natin. Amen? At ang sabi ng Lord, umiyak ka ngayong gabi, pero bukas you will dance and you will rejoice. Kaya po sabi dyan, madaming luha, maraming blessing yan. Hallelujah. Why? Because the Lord love us so much. Tingnan mo yung mga anak natin pag umiiyak. Lahat na inalok natin, kindi. Anong baby gusto mo? Para tumigil ka ng iyak. Tinapay, chocolate, bagong bag, bagong sapatos, lahat na ibinigay eh. Bakit? Para lang tumigil. Alam nyo ba, ang luha natin, mahalaga sa Lord. Hello? Tandaan po natin, pag umiyak na ang anak ng Diyos, humanda na yung nagpaiyak sa anak ng Diyos. Ha? Di ba tayo? Hanapin natin sino paiyak sa'yo. Sino ang may gawa niya? Di ba? Galit tayo. Lagot kay Lord ang nagpaiyak sa mga anak niya.
Kaya po ang halaga ng luha natin, yung ministry nyo, wag niyo maliitin. Nung ako nagsalita sa inyo, one of the important ministry in the church is being prayer warrior, intercessor, and watchman of the Lord. Kayo ang isa sa pinakamahalagang ministry po na hindi nakikita ng marami na taga-iyak sa church. So do not belittle your tears. Hallelujah. So tandaan po natin, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. Inuna mo si Lord, bahala si Lord sa lahat ng kailangan mo. Lahat po yan isusupply, ibibigay ng Lord. Kulang yung lakas mo na yan, ano po, sa gagawin ng Diyos. Higit ang magagawa ng Diyos na nagagawa mo ngayon. Unahin mo lang po ang Panginoon. Huwag kang matakot. Hallelujah. So tandaan po natin. Acts 20:24, last verse. Last 3 verse. Acts 20:24. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling the good news about the wonderful grace of the Lord. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin. Ito na po ang pag-usapan natin ngayon. Ano ang tungkulin natin? Ang dami nating tungkulin. Pagiging asawa, pagiging ina, pagiging lula, pagiging pastor, pagiging manggagawa, pagiging trabahador. Dami nating role. Sabi diyan, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. Ibig sabihin pala, itong ginagawa natin ngayon, nung ginagawa natin lahat ng ito pala ibinigay sa atin ng Diyos na assignment. May assignment ka sa sarili mo, may assignment ka sa asawa mo, may assignment ka sa anak mo, sa pamilya mo, may assignment ka sa ministry. So sabi diyan, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang ibinigay sa akin na gawain ng Panginoong Jesus. So, ang sabi diyan, ano po yun? Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Panginoon. So, wag natin kalilimutan na mag-share. Wag natin kakalimutan mag-testify para kay Lord. Wag natin kakalimutan ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Wag natin kakalimutan ang ating ministry po, mga kapatid. Be a balanced Christian. Sabi ni Lord, Matthew 3 verse 10, the axe is already laid at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ano po? So nakahanda na daw po ang palakol ng Lord at ang mga walang bunga na mga punong kahoy ay puputuli na ng Panginoon. So mamunga po kayo. Amen? Mag-raise kayo ng mga katulad po ninyo ng mga taga-iyak kay Lord. Amen po ba? Sana maging dalawa ang Andrea dito sa prayer warrior. Hallelujah. Amen. Maging dalawa po dito si Nika. Maging dalawa dito si Annalyn. Pagdating ng Panginoon, ano sabi ng Lord? Yung walang bunga ay puputulin niya at nakahanda na ngayon ang palakol ng Lord para putulin yung mga hindi namumunga. Ano po? So, kahit isa lang. Pagkatapos yung isa na yun, mamumunga din yun ng katulad niya. Di madami ng Andrea sa buong Pilipinas at sa iba-ibang mundo. Hello? Hallelujah. Alam niyo po, hindi lamang ako isang pastor, hindi lamang ako isang bishop, hindi lamang ako isang lula, asawa, ina, kundi po, sabi nga po dyan, pastor of the pastor, bishop of the bishop, nag-oversee tayo ng mga churches, amen, nagre-raise tayo. Ano po, kaya kahit wala ako doon sa mga simbahan na yun, maraming pastora root doon. Ano po, sa mga online na iba, minsan di ako nakarating, may bishop root dyan. Minsan sa mga ibang ministry, wala ako doon, may nanay root doon. Amen? Amen. Anong ibig sabihin po? Mag-multiply tayo. Amen po ba? Maraming mababait na Andrea na ma-raise up si Lord. Amen. Na Brenda na ma-raise up si Lord. Hallelujah. So sa buhay po natin, ano po? Mangangaral 12, last verse na po ito. Chapter 12, verse 13 to 14. This is the last or the final thing. Sabi po dito, this is the conclusion. O kaya po nasa conclusion ako. Fear God and keep His commandment, for this is our duty. God will judge us, everything we do, including the secret things. Ano po, whether good or bad, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Sabi po ni Haring Solomon, matakot ka sa Diyos,
Si Solomon, sino siya? Pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamayaman, lahat ng pinaka na kay Solomon. Pero siya nagsabi nito. Sabi niya sa kabila ng lahat na ito lang pala yung mahalaga. Hindi pala yung talino niya, hindi pala yung kasikatan niya, hindi pala yung kayamanan niya. Ano po? Ang sabi dito ni Solomon, dalawa lang palang mahalaga. Sabi dito, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito lang ang buong tungkulin ng tao. Fear of God and obeying the Lord. Ano po? At ang lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama. Kaya pag sinabi sa'yo, mabuti man ginagawa ko, praise the Lord. Amen. So pagharap mo sa Lord, reward yan. Kaya sabi dito, ipagsusulit natin ito lahat sa Diyos. Kaya lamang mga kapatid, kung hindi tama, ngayon pa lang itama mo na. Kasi pagharap natin kay Lord, wala nang pagkakataon para magtama ng mali. Pagharap natin sa Lord, judgment na po. Kaya kung may nagkukorek sa'yo ngayon, may nagre-rebuke ngayon sa'yo, iayos mo. Para kang nananalamin, ay may uling pala ako. Ay hindi pala tama yung butones ng damit ko. Iayos mo na ang dapat mong iayos. Kasi kapag dumating na ang Panginoon, hindi na po yun ang oras ng pag-aayos. Ngayon po ang panahon ng pag-aayos bago dumating ang Panginoon. Kaya nga po maraming magugulat at nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Sabi ng Lord, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi yaon lamang na sumunod sa akin. At ano sabi ng Panginoon? Hindi lamang na sumunod, kundi naging ano po yon? Naging isang bagong nilalang. Ano po? So, hindi ka lang basta na born again, susundin mo yung ipinag-uutos ng Panginoon. Hindi lamang nasusundin mo yun, kundi ang sabi ng Panginoon, matakot ka sa Diyos. Ano po, kaya hindi doon nagkaroon ng tuldok period ang pagiging born again. Kundi habang ikaw ay Kristiyano, may takot ka sa Diyos, at hindi lamang yun, sinusunod mo ang gusto ng Diyos. Amen. So ano man ginagawa natin, pagsunod natin dito sa kagustuhan ng Panginoon, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ng may takot sa Diyos. Bakit? Haharap tayong lahat sa Panginoon. Kung mabuti, gagantimpalaan ka. Pero kung hindi tama, ngayon pa lang, itama na natin. Amen po ba? Praise the Lord. So be a balanced Christian. Amen. I-check natin ang ating mga sarili. Baka may hindi balanse sa ating buhay. Upang sa ganon, sabi ng Panginoon, pag humarap tayo sa Kanya, mini-tikel person. Tinimbang kita, ngunit natagpuan kitang kulang. So pagharap natin kay Lord, wala nang reasoning. Kaya po ako nagkulang kasi po si kapatid, nainis ako. Wala nang reasoning. Eh kasi nanghina po ako, tumigil ako sa paglilingkod kasi nanhina po ako. Wala nang reasoning. Pagharap natin kay Lord, titimbangin na lamang tayo. So be a balanced Christian. Amen? Gampanan natin lahat. Salamat sa Lord. Konti lang binigay sa'yo ng Lord. Konti lang yung ipagsusulit mo kay Lord. Kaya huwag ka ng hangad ng hangad. Kung yung kunti pa lang na yan, hindi mo na naaayos sa buhay mo. Amen po ba? So ibig sabihin, anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hallelujah, lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. So much is given, much is required. Amen. So be a balanced Christian. Tingnan natin ang ating mga sarili. Amen. So wala tayong ibang gagawin sa ating pagbabalanse ng ating buhay. Chine-check natin ang lahat na tayo po'y balanse at naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. At hindi lamang yun. Ano sabi po doon sa last verse? Meron tayong pagkatakot sa Lord. Meron tayong pagsunod sa Panginoon. Amen. Yun na yun. Ang ating buhay, simple lang naman. Matakot tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. At tapos po noon, ang ending, haharap na tayo lahat sa ating Panginoon. Amen po ba? So pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. And I pray right now, amen, let us close our eyes. Lord, tulungan mo kami, hindi namin kaya without you. Sinabi mo yan sa iyong mga salita, Philippians 4:13, we can do all these things na aming narinig through you, aming Panginoon. Through Christ who strengthens us. Lord, help us. Tulungan mo itong mga kapatid kong ito, Lord. Maging balanse sa kanilang buhay. I-check nila ang kanilang mga sarili, Panginoon. I-reflect nila ang kanilang mga sarili. Kung saan sila nagkukulang, i-restore nila, i-make up nila, Panginoon. Lord, malapit na kaming lahat humarap sa iyo. Lagyan mo kami ng malalim na pagkatakot sa iyo. Huwag sa tao, kundi sa iyo, Panginoon. Kami matakot dahil kami haharap sa iyo at kami hahatulan mo, Panginoon. Na sana, Lord, nasusunod namin ang kagustuhan mo. At higit sa lahat, Lord God, mamunga kami, Panginoon. Mamunga kami, O Diyos. Lord,
Ang dalangin ko sa mga kapatid kong ito, ano man ang kanilang pinagdadaanan ng mga sacrifices, Panginoon, ano man po ang kanilang kalagayan sa oras na ito, dakilang Diyos. Lord God, huwag mo silang pababayaan, Panginoon. At Lord, nabubuhay kami, Lord God, for your purpose. Mangyari nawa sa aming mga buhay ang kalooban mo, kung saan mo kami dinesign, Panginoon. Let your will be done in our life. Bless their life, bless their family, bless their works, bless their ministries in all areas of their life. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, maitaas ka at maluwalhati. Thank you, God. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Glory to Amen. God. Mensahe po sa Amen po. pamagitan ng ating butihing pastora, Nanay Ruth. Amen. Napakabuti, napaka ano na